Magandang araw po, welcome po sa ating video ngayon. Bago ang lahat, paki-subscribe naman po sa ating channel. Ang Barilla Coin ng 1,728 ay isang maliit na barya na ginawa sa ilalim ng pamamahala ni Haring Felipe V ng Espanya. Karaniwang ginagamit ito sa mga kolonya ng Espanya, kabilang ang Pilipinas, bilang isang mababang denominasyon na barya para sa pang-araw-araw na transaksyon. Narito ang mga pangunahing detalye ng kasaysayan, komposisyon, dahilan kung bakit ito ginawa, at ang kalagayan ng presyo nito sa merkado. Kasaysayan. Ang Barilla Coin ay bahagi ng mas malawak na kasaysayan ng kolonyal na sistema ng pera ng Espanya noong ika-18 siglo. Noong panahong ito, ang mga kolonya ng Espanya ay kumakalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang ang Amerika, Asya, at iba pang lugar. Dahil dito, kinakailangan ng isang uri ng lokal na pera upang magamit ng mga tao sa pang-araw-araw na transaksyon sa mga merkado at maliliit na kalakal. Isa sa mga baryang ito ay ang Barilla, na naging pangunahing baryang tanso, copper coin, sa maraming bahagi ng mga kolonya, kabilang na ang Pilipinas. Komposisyon. Ang Barilla Coin ay karaniwang gawa sa tanso, copper, isang murang material na ginagamit para sa mga baryang mababa ang halaga. Hindi tulad ng mas mataas na denominasyong barya na gawa sa pilak o ginto, ang mga Barilla Coin ay hindi idinisenyo para sa malakihang transaksyon, kundi para sa maliliit na kalakalan sa araw-araw tulad ng pagbili ng pagkain o simpleng kalakal. Bakit ito ginawa? Ang pangunahing layunin ng paggawa ng Barilla Coin ay upang punan ang pangangailangan ng mababang denominasyong pera sa mga kolonya ng Espanya. Sa mga lugar na tulad ng Pilipinas, kung saan maraming lokal na transaksyon ang maliit lamang ang halaga, ang pagkakaroon ng murang barya ay mahalaga. Ang mga mas mataas na denominasyon, tulad ng Real de A8, ang tanyag na Spanish dollar, ay masyadong malaki ang halaga para sa mga pang-araw-araw na transaksyon, kaya't kinailangan ng mga barya tulad ng Barilla para sa mas simpleng mga kalakalan. Kahalagahan. 1. Pang-ekonomiya. Nakatulong ito sa pagpapatakbo ng ekonomiya ng mga kolonya sa isang mas praktikal at mas abot-kayang paraan. Dahil sa mababang halaga nito, ito ang madalas gamitin ng mga karaniwang tao. 2. Kalakalan. Ginamit ito para sa mga maliliit na kalakalan at pakikipagpalitan ng mga pangunahing pangangailangan. Dahil mura at madaling makuha, ito ay naging mahalaga sa lokal na ekonomiya ng mga kolonya. 3. Makabansa at panahon ng kolonya, nagsilbing simbolo ito ng pananakop ng Espanya sa kanilang mga kolonya, dahil ito'y ginawa para magamit sa mga lugar na kontrolado ng korona ng Espanya. Presyo sa kasaysayan at merkado. Ang presyo ng Barilla Coin ay mababa noong panahon ng sirkulasyon nito dahil mababa rin ang halaga nito. Sa mga kasalukuyang collector's market, ang presyo ng Barilla Coin ay maaaring mag-iba depende sa kondisyon, bihira ng barya, at ang demand mula sa mga numismatist, mga taong nagkokolekta ng barya. Ang isang maayos na kondisyon ng 1,728 Barilla Coin ay maaaring magbenta mula sa $100 hanggang $500 o higit pa, depende sa estado ng barya at ang kasaysayan ng pagkolekta. Ang mga bihirang variant ay maaaring magbenta ng mas mataas pa lalo na kung ito ay nauugnay sa mahahalagang panahon o kakaibang mint mark, tanda ng pagkakagawa. Karagdagang impormasyon. 1. Disenyo. Ang mga Barilla Coin noong 1728 ay kadalasang may simple at hindi gaanong detalyadong disenyo kumpara sa mga mas mahal na barya. Kadalasang makikita sa harap ng barya ang simbolo ng korona ng Espanya, at ang taon ng paggawa nito ay nakaukit sa paligid. 2. Lokal na impluwensya. Sa Pilipinas, ginamit ito ng mga lokal bilang pangunahing barya sa maliliit na tindahan, pamilihan, at mga transaksyong walang kinalaman sa malakihang kalakal. 3. Transition sa modernong barya. Ang Barilla Coin, tulad ng maraming baryang tanso, ay kalaunan pinalitan ng mas mataas na kalidad ng mga barya na gawa sa iba't ibang materyales, lalo na noong nagsimula na ang modernong panahon ng pagbubuo ng pera. Pagtatapos. Ang Barilla Coin ng 1,728 ay may malaking papel sa ekonomiya ng mga kolonya ng Espanya, kabilang ang Pilipinas. Nagsilbi itong simbolo ng kolonyal na pamamahala at naging mahalaga sa pang-araw-araw na kalakalan ng mga karaniwang tao.
Ngayon, isa na itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng numismatika at may interes mula sa mga collector ng barya dahil sa kanyang kasaysayan at bihirang halaga sa merkado. Maraming salamat po sa panunood. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe to my channel, at paki-click na rin ang bell button para updated kayo sa ating bagong video, at paki-follow na rin ang ating Facebook page. Again, maraming salamat po. God bless you all.